Sa video na ito ay tatalakayin natin ang mga murang sports bike sa Pilipinas na mabibili mo ngayong taon. Kaya kung naghahanap ka ng malakas, mabilis at pangporma na motor na maganda ang kalidad, praktikal at mas mapapakinabangan mo sa mahabang panahon, baka para sa iyo ang video na ito dahil tatalakayin natin ang kabuang detalye at nilalaman kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po tumang click sa subscribe button pati ng notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! KTM RC200. Namumukod tanging performance, kausahin sa estilo. Ito ang ilan sa mga katangiang itinatampok ng KTM sa kanilang panlaban na sports bike RC200. Ang jack of all trades bike na ito ay nagkakahalaga ng 198,000 pesos para sa iisang variant nito. Nagtatampok ang RC200 ng duo ng mga nakaestilong headlamp sa harap na naaayon sa itsura ng super sports na lahi nito. At higit sa lahat, nagbibigay ng mahusay na visibility sa madidilim na mga kondisyon. Sa likod ng windshield, gumagana ang isang full digitalized LCD instrument cluster na nagbibigay ng mga readout sa rider at kasama ang posisyon ng gear, paalala ng serbisyo at alerto ng RPM, at ang pagpapahiwatig ng perpektong oras para sa upshifting. Nilagyan din ng electric starter at magagandang handlebar para sa convenient na pagsakay. Isa pa, ang nagdadala din sa kaginhawaan dito ay ang napakagandang posisyon ng pag-upo. Gamit ang makakapal na foam, isang malaking body built tank na nakakabit sa isang trellis frame chassis na signature design ng brand. Ang nagpapagana sa bike na ito ay isang liquid cool type cooling system na may 200 cubic centimeter displacement sa engine. May pangkaragdagang isang cylinder at 4 na 4-stroke na gumagawa ng 25 horsepower at 20 Nm ng torque, na isinama sa isang 6-speed manual na transmission. Nagtatampok din ang two-wheeler bike sa makina ng isang electronic fuel injection at twin overhead camshaft na nag-aambag sa kahusayan sa performance nito sa aktwal. Madalas ginagawang mas madaling mamit ang kabuuang bilis na 160 km/h sa bawat arangkada. Ang fuel tank capacity nito ay 10 liters pero kahit papano ay matipid naman kumonsumo. Umabot ng 300 km na layo bago pa maubusan ng gasolina. Pinapanatili rin ng RC200 na ligtas ang rider nito gamit ang naka-disc brake sa magkabilaang gulong na may mga monoblock na Viber calipers na nagbibigay ng mahusay na puwersa sa malakas na paghinto. Ang mga suspensions naman ito ay mapagkakatiwalaan din sa kahit anong kondisyon ng kalsada. Sa front ay naka-upside down telescopic fork habang ang rear suspension naman ay naka-center monoshock absorber at parehong nakakabit sa makakapal na sukat ng gulong nito na 17 inches at naka-tubeless tires at alloy na mags. Ang isang pangkaragdagan sa pangkaligtasan nitong motor ay ang ABS sensor. Nagpiprevent ng pag-alak ng gulong sa oras ng emergency braking. Pangkaragdagan pa sa features nito ay ang engine check warning at pass switch. May mga pangsiguridad din itong katangian gaya ng engine immobilizer system, central locking at anti-theft alarm. Hindi man ito ang pinaka-best sports bike sa bansa na mabibili mo, pero isa ito sa mas kabibiliban mo pagdating sa aktwal. Para sa mga modernong katangian at mga nilalaman ng motor na ito, ay may retail price sa kasalukuyan na 162,000 pesos. TVS Apache RR310. Nag-aalok ang TVS Apache RR310 ng mga itsura ng hindi binabase sa aktwal na performance nito. Para sa merkado ng Pilipinas, ang sports bike na ito ay ginawang available na may isang variant lang ng ABS. Ang pagpipresyo dito ay wala pang opisyal na inilalabas sa ngayon. At habang bago pa lamang sa merkado, ay nagpapakita na rin ang ilan sa mga katangian nito na siguradong magugustuhan ng kahit na sinong nagnanais nito. Ang Apache RR310 ay nilagyan ng maraming feature, kabilang isang pares ng 17 pulgadang gulong sa harap at likod. Mga naka-disc brake din ang parehong harap at likod na brake at isang unique vertical display na digital panel gauge. Kasamang notifikasyong ibinabahagi sa mga rider nito ang RPM mileage, speedometer fuel gauge at ang orasan. Ang posturang parang big bike ang datingan ay aagaw din talaga sa pansin ng marami. Kasama ang iba pang mga bahagi ng body nitong bike, mula sa external na graphics, design at decals at sa kaaya-ayang kulay na kombinasyon. Hindi rin maisasantabi ang mga nagagandahang mga ilaw nito mula sa harap at likurang bahagi na parehong mga naka-LED type. Itong TVS Apache RR310 ay pinapagana ng malakas na makina na 312.2 cubic centimeter na displacement
At may single-cylinder 4-stroke 4-valve single overhead camshaft engine na kayang gumawa ng maximum output na 34 horsepower at 9,700 RPM at 27.3 Nm ng torque naman sa kada 7,700 RPM. Ang Indian bike na ito ay nakagawa rin sa field ng bilis na humigit kumulang sa 170 km/h na top speed. Ginagawang mas malakas sa pamamagitan ng 6-speed na manual transmission, constant mesh at nakakabit sa Bosch electric fuel injection system. Kaya hindi lamang malakas ay matipid na rin. Ang pinaka nagdadala rin sa kabuuang bahagi ng body mechanism ay ang steel treeless slip chassis frame nito. Dalawang matitibay na suspension sa front na inverted cartridge telescopic fork at swing arm center monoshock absorber para sa rear suspension. Para naman sa safety features, nagbibigay din kalakasan sa pagpipreno nitong motor ang gamit na 300mm at 4-piston na caliper sa front brake nito, habang 240mm single piston caliper naman sa rear brake. Ito ay parehong naka-ABS na rin, kaya asahan mo na ang ligtas na paggamit ng biglaang pagpipreno, lalo na sa mabilis nitong takbo. May kasama na rin itong assist and slippery clutch para mas mahusay ang pagbabank sa pakurbadang kalsada upang maiwasan na rin ang pagkaskid ng mga gulong. May mga sukat ang gulong sa front na 110/70R17 at 150/60R70 naman ang rear nito, sa parehong naka-tubeless tires at alloy na rin. Itong modelo ay may 11 liters ang fuel tank capacity at kayang kumonsumo ng 25 to 30 km/liter. May bigat ito na 160 kg at may taas na kayang sakyan ng hanggang sa 5'5" ang height. Dito sa bansa ay walang opisyal na presyong lumalabas mula sa brand kung magkano nga ba ito. Pero kung gusto mo talagang malaman yan, agad na makipag-ugnayan sa mga dealer branch Yamaha YZF R15. Ginawa ng Yamaha Motor Company mula noong 2008 ang Yamaha YZF R15 ay isang sports bike na nagbibigay sa mga sumasakay ng isang suit ng makabagong teknolohiya kasama ng generic na karanasan sa karera sa anumang kalsada. Sa local market, ang modelong ito ay inaalok sa halagang 164,000 pesos noong unang labas. Sa kabila ng pagiging entry-level na sports bike ng Yamaha, ay nagbibigay ng maraming papuri mula sa mga tagahanga at taga-suporta sa brand. Sa pamamagitan nito ay maipapakita rin sa consumer ng brand ang hindi matatawarang lakas mula sa mga teknolohikal na katangiang inilalagay sa mga motorsiklong nagmumula dito. Gaya ng sports two-wheeler bike na ito ay may standard na angkop na ilang mga features kabilang ang LED headlamp at LED taillight para sa mga karagdagang stash ng estilo at supervision lalo na sa oras ng gabi. Bukod pa dito ay nakakuha din ito ng modernong katangian ng digital panel gauge, digital ang odometer, tachometer, speedometer at fuel gauge. May kasamang Y-Connect system at iba pang mga notification lumalabas sa screen nito. Ang sport two-wheeler bike na ito ay pinapagana ng 155 cubic centimeter liquid-cooled 4-stroke single overhead camshaft engine na nagpapalabas ng malakas output na 19 horsepower at 15 Nm ng torque. Ang mill na ito ay pinares sa isang 6-speed manual na transmission at may kakayahang gumawa ng 155 km/h sa kabuuang bilis. Ang ilan pa sa mga features nitong sports bike ay ang assist and slippery clutch na nagpi-prevent ng rear locking at iniiwasan din ang pagkadulas lalo na sa mga alanganing sitwasyon. Ito rin ang nagpapanatili sa driver ng maayos at mas kontroladong pagmamaneho. May kasama na rin itong traction control system at pass switch, dagdag pang kaligtasan sa mga on and off rides. Itong YZF R15 ay may dalawang klaseng riding mode, ang sports at ang road modes. Kasama rin sa modelong ito ang mas pinatibay na chassis at suspension mula sa front na ginamitan ng nakatelescopic fork at rear suspension na swing arm center monoshock absorber. Itong modelo ay may parehong disc type na rin ang brake sa harap at likod, kaya asahan mo na ang mas maayos na kapit nito. Habang nakasampa ang mga naka-tubeless tires at alloy na mags na may kabuang sukat sa front na 100/80R17 at rear tire size na 140/70R17. May fuel tank capacity ito na 11 liters at kumukonsumo ng hanggang sa 38 km/liter. Dito sa bansa, ang bigat nitong modelo ay 140 kg at may ground clearance na 170 mm.
Ang seating height nito ay 815mm, kayang sakyan ng hanggang sa 5'4" ang height at may kasalukuyang presyo na umaabot ng 203,000 pesos. Suzuki Gixxer SF 2025. Bukod sa mga nagagandahang motor ngayon ng Suzuki na may mga panibagong update ngayong taon, ay naglabas muli ang brand ng pinakabago, practical, sulit at maaasahang motor para sa kanilang lineup model dito sa Pilipinas. Ito ang bagong Suzuki Gixxer SF 155 2025 model na ginawa upang matugunan ang lumalaking demand ng mga rider lalo na sa Pilipinas para sa isang abot kayang sports touring motorcycle na may premium na itsura at maaasahang performance, ganon din sa katipiran sa gasolina. Ang modelong ito ay pinagsama ang makinis na sports touring aesthetics, mahusay na fuel economy na umaabot ng 50 to 55 km per liter at mataas pero efficient na 155 cubic centimeter engine displacement nito, na mas ginawang ideal itong motor para sa biyahe sa loob ng city at maging sa mga long ride trips, lalo na para sa mga rider na naghahanap ng inspired na itsura sa mga big bike motorcycle category ng Suzuki. Dahil itong Suzuki Gixxer SF ay big bike look na rin na may budget friendly na presyo. Ang Gixxer SF 155 ay may full fairings at aggressive design, nakahawig ng mas malalaking sport bike gaya ng GSX-R at Hayabusa. Ngunit ang presyo nito ay kapareho lang ng Suzuki Raider na swak sa budget ng maraming Pinoy. Para mas maging practical palalo, itong Suzuki Gixxer 155 SF ay gumagamit ng Suzuki Eco Performance o SEP engine na nagbibigay ng magandang balance ng lakas at tipid sa gas, up to 50 to 55 km per liter. Perfect ito sa mga rider na bumabiyahe sa araw-araw at umuwi sa mas malalayong lugar. Bagamat mukhang matrabaho ang pagkakaroon ng isang manual motorsiklo, ay nilagyan na rin naman ito ng comfort handling pagdating sa mga city at highway. May 7-step adjustable rear suspensions itong modelo at may clip-on handlebars at split seat design, kaya mas komportable kahit sa long ride. Tamang-tama ito para sa mga rider na gustong mag-city ride sa weekdays at long ride naman para sa weekends. Well, kung iisipin mo naman ang kaligtasan mo sa paggamit nitong motor, ay nilagyan din naman ito ng mga best features para maingatan ng mga pasahero nito. Gaya ng pagkakaroon nito ng full LED lighting system. Naka-disc na rin ang brake sa harap at likod na nagbibigay ng full force lalo na sa mga biglaang preno. Gumagamit rin ito ng fully digital instrument panel na nagbibigay ng magandang readout sa rider. Mga features na madalas makikita lang sa mas mamahaling motor ay inilagay na rin ng brand sa pinakabagong motor na ito na Suzuki Gixxer SF. Para sa mga kabataang rider at first time owners, ang Gixxer ay swak na swak din para sa mga beginner o sa mga babaeng rider basta abot lang itong motorsiklo. Madali lang daw imaneho at hindi intimidating at may lakas na sapat para sa daily at casual long rides. Sa madaling sabi, ginawa ito para sa mga rider na naghahanap ng astig na forma, matipid na motor, maasahan ng performance, komportable pa kahit malayong biyahe at may presyo na hindi mabigat sa bulsa. Well, bakit nga ba napakasulit ng bagong motor na ito? Bukod sa mga nabanggit natin, gumagamit din ito ng frame at suspensions na diamond type na may 5-point mount para sa rigidity. May front suspensions ito na naka-telescopic fork at rear suspension na swing arm with 7-step preload adjustability na nagre-resulta sa mas komportableng biyahe kahit mag-isa o kahit may angkas ka. Mas stable din ang motor lalo na sa mga long rides o kung may kargang mabibigat at kung maidadaan mo man sa mga biglang malulubak na kalsada. Mas kontrolado rin ang mga pagliko o mga biglang pakurbada o di naman kaya mga biglaang pagpipreno gamit ang mga makabagong suspensions type na ito. Bukod pa riyan, ang mga gulong nito sa harap at likod ay mga naka-tubeless tires na rin at may 7-inch alloy wheels na mas safe dahil hindi agad nawawala ng hangin kung may butas man ito at mas kontrolado rin ang pagliko. Ang mga ilaw nitong motor ay naka-LED type gaya ng headlamp at taillights nito. Malakas ang LED headlight para sa night visibility at ang taillights ay dinagdagan ng mga reflectors para mas makita ka ng ibang sasakyan sa gabi. Ang full digital instrument panel meter gauge nito ay may makikitang speedometer, fuel level, RPM, gear position at trip info na kung saan mas madaling mabantayan ang kondisyon nitong motor habang nasa biyahe. Gumagamit rin itong bagong Suzuki Gixxer SF 155 ng twin muffler exhaust. Ang dual outlet muffler na may sport exhaust tone ay isang pambihirang gamit ng isang motorsiklo lalo na ng 155cc lang na klase nito. Isang aesthetic at sound upgrade para sa motor na ito pero still legal pa rin. Nagbibigay dito ng astig na tunog pero
pero hindi malakas na nakakaperwisyo. Pagdating sa kabuuang makina nito, ito ay gumagana sa pamamagitan ng 155 cubic centimeter engine displacement na may single cylinder, single overhead cam engine at gumagamit ng Suzuki Eco Performance Technology Power na nagbibigay ng fuel efficiency at mas malakas na output, na kung saan kaya nitong gumawa ng 13.9 horsepower sa kada 6,000 RPM at maximum Newton meter ng torque na 14 sa kada 8,000 RPM. Pagdating sa cooling system, medyo downgrade nga lang itong motorsiklo dahil gumagamit pa rin ito ng air-cooled type na klase na medyo mag-aalangan pang marami, lalo na yung hindi kabisado ang takbo ng 155cc engine na pwede na rin naman kahit naka-air-cooled type pa na klase. May fuel tank capacity ito na 12 liters na siguradong malayo-layo na rin ang mararating. At tumitimbang itong motor sa kabuuan ng 146 kg. May haba ito na 2025mm at lapad na 750mm. Ang taas nito ay nasa 1035mm na may ground clearance size na 165mm. Ang seating height nito ay nasa 795mm, kaya bagay lang din sa mga typical height natin. Kakalabas lamang ng bagong motor na ito sa merkado na nagkakahalaga sa presyo na 114,750 pesos. Honda CBR 150R. Ang Honda CBR 150R ay ginawa mula sa MotoGP DNA. Na-update ang sports bike na ito noong 2021 at nasa isang variant ng ABS lang. Sinabi rin ng Honda na mayroon itong mga advanced technology sense para sa klase nito. Nagtatapong itong modelo ng bagong assist slippery clutch, inverted fork front suspensions at bagong twin LED headlight at LED taillight na disenyo. At kasama na rin ng front winker o hazard nito para sa mas mataas na visibility, at ang isang ganap na digital panel instrument cluster ay nagbabahagi naman sa mga rider ng mas malinaw na impormasyon. Samantalang sinamahan din ito ng adjustable rear suspension para sa freeload ay mas mapapatibay palalo kung maidadaan mo sa malulubak o mga pababang kalsada. Ang magkabilang gulong nito ay ipinares sa parehong naka-tubeless at alloy na mags na may kabuang sukat sa front na 100/80R17 at 130/70R70 naman sa likurang bahagi. Sa kabilang banda, pinapanatili rin ito ang bank angle sensor, isang built-in na features pangkaligtasan na otomatikong pinapatay ang makina kapag nagbanking ng hanggang sa 60 degree sa magkabilang panig. Dahil dito ay mas lumalakas ang confident ng bawat sasakay. Ang nagpapagana sa Honda CBR 150R ay isang liquid-cooled na engine, dual overhead camshaft at may 149 cubic centimeter na displacement. Naka 4-stroke 4 valves na rin ito at ang milay nagpapalabas ng 17 horsepower at 14 Nm ng torque na parehong pinamamahalaan ng 6-speed manual transmission, kaya ang pinakamabilis na takbo na nagagawa nito ay umabot ng 140 km/h. Itong Honda CBR 150R ay nilagyan din ng mga disc stopper sa parehong gulong kasama ang dual channel na anti-lock braking system o ABS. Para sa mga biglang pagpipreno nito, ginamitan na rin itong modelo ng isang fuel supply system na PGM-FI na katutulong sa mas matipid na konsumo ng gasolina. May fuel tank capacity na 12 liter at kumukonsumo ng hanggang sa 45 km per liter. Ang marangyang pagsasama-sama ng mga teknolohikal na katangian at magandang panlabas nito ang mas nagpapalakas ng appearance sa masa. May magandang klase ng upuan at magagandang posisyon ng pagsakay. Ilan lamang yan sa una mong mapapansin sa motor na ito. Bukod pa dyan ang ipinamamalas nito kapag dala mo na sa kalsada. Itong Honda CBR 150R ay may bigat na 126 kg. May ground clearance ito na 166mm at taas na 1077mm. Kaya ang sukat ng height na kayang sumampa dito ay hanggang sa 5'4", depende pa sa adjustment ng suspensions. Para sa kabuang presyo, ito ay nagkakahalaga ng 180,900 pesos lamang dito sa bansa. Motorstar Explorer 250 GPR. Ang kalalabas ng ding motorsiklo sa merkado na Motorstar Explorer 250 GPR ay nagbibigay pag-asa sa mga rider, lalo na sa mga sports lover, na magkaroon ng isang klase ng motorsiklo sa abot kayang halaga. Ang Explorer 250 GPR ay nag-offer ng mga hindi karaniwang mga katangian para sa nakatalagang retail price nito na 84,000 pesos, gaya ng isang sporty muffler, magandang klase ng suspension, LED projector type na headlamp at mga nakamamanghang disenyo nitong kinuha sa Ducati Panigale, kung saan ang mismong estilo nito ay kamukha ng Panigale sports bike ng Ducati.
Hindi rin may isasantabi ang mataas na windscreen protector na ginawa ayon sa magandang aerodynamic. At pagdating naman sa side profile, kasama ang mga fairings at garnish pati na rin ang mga decals ay napaka-aggressive. Hindi rin naman maitatangging mukha rin namang mamahalin ng datingan. Itong Motorstar Explorer 250 GPR ay pinapagana ng 249 cubic centimeter na displacement habang sinamahan ng naka-single cylinder 4-stroke single overhead camshaft sa buong makina nito na nakakonekta sa 5-speed at manual na transmission. Kaya mag-produce ng maximum output na 22.12 horsepower at 9,000 RPM at 22.5 Nm ng torque naman sa kada 7,000 RPM. At may average top speed na nagagawa na 160 km/h. Ang ilang estilo nitong motor ay fully covered ng mga plastic garnish. Pati na ang pang-ilalim nito na may undercowl top, parang pang-karera ang attire na katulad ng Repsol concept motorcycle. Ang mas maganda pang bagay na meron dito ay ang naka-inverted upside down telescopic fork ang front suspension. Kadalasang ang USB fork ay nakikita lamang sa mga mamahaling motorsiklo, habang ang rear suspension naman nito ay swing arm center monoshock absorber. Pagdating naman sa safety measure, makakapit na rin ang brake system gawa ng parehong naka-disc type ang harap at likuran. At nakalagay naman sa makakapal na sukat ng gulong nito sa front na 110 by 70 or 17, habang ang rear tire size naman nito ay may 130 by 70 or 17. Itong motor ay ginamitan ng naka-carburetor type na fuel supply system. May katupiran na rin sa konsumo, kayang umubos ng 1 litro sa layo na 28 km. May starting option din ito na kick and electric, kaya hindi ka rin mangangambang malobat ito sa daan. Itong Motorstar Explorer 250 GPR ay may seating height na 795 mm. Kayang sakyan ng hanggang sa 5'4" ang height at tumitimbang ng 160 kg. Ang ground clearance nito ay 210 mm na tama lang din para maisubog sa mga bahaing lugar, lalo na sa Maynila. Para sa kasalukuyang presyo, ito ay may estimated price na 84,000 pesos. Pero parang mas tumataas ito ng kaunti ngayong taon. CF Moto 300 SR. Ang CF Moto 300 SR ay ang entry-level na sports bike na may lakas at pagganap na mas mataas kumpara sa presyo nito. Nilunsad itong motor noong August 14, 2020 sa halagang 165,000 pesos. Ang motor na mas maihahambing sa mga expressway legal bike dahil sa laki ng kaha at nakakamanghang performance nito. Ang 300 SR sports bike ay pinapagana ng 292.4 cubic centimeter single cylinder 4-stroke 4-valves dual overhead camshaft at liquid cooled na engine na may kakayahang maglabas ng 29.6 horsepower na kada 8,750 RPM at 25.3 Nm ng torque sa kada 7,250 na RPM. Ang power output ay ipinapadala sa pamamagitan ng 6-speed na manual transmission. At ang gamit sa pagpapahinto naman dito ay ang malakas na force na nanggagaling sa isang 292mm disc sa harap at isang 220mm disc brake naman sa likuran. Habang nakalagay ang parehong naka-tubeless tires at alloy na mags na may makakapal na sukat, bumabagay sa matinding bangkingan. Ang front nito ay may 110 by 70 or 17 ang sukat, habang ang likurang bahagi naman ng gulong ay 140 by 60 or 70 naman. Kasama rin sa mga pangunahing tampok sa modelong ito ay ang mga naka-LED headlight at tail lamp. Sa likod ng windshield makikita ang isang 5-inch all digital TFT display instrument cluster na nagpapakita ng iyong fuel gauge, temperature gauge, speedometer, tachometer, trip meter at odometer. At nagpapakita rin ito ng iba't ibang mga layout para sa sport at mga eco mode na notification kasama ang iba pang mga sign. At hindi pa yun, kasama rin sa tampok na pangkaligtasan sa motorsiklong ito ang isang karaniwang ABS system na nagbibigay daan para sa mas kontroladong hard braking at mga biglaang pagpipreno. May magagandang klase ng suspension ding inilagay dito para sa mas maayos at balancing pagsakay, lalo na kapag umaandar. Ang front ay ginamitan ng upside down telescopic na fork, habang ang rear suspension naman nito ay naka-center monoshock absorber. May kabuuang bilis na 165 hanggang sa 170 km/h. May fuel tank capacity ito na 12 liters at fuel consumption na 30 km/liter. Ang buong bigat nitong motor na may 165 kg ay tama lang din para maiwasang hampasin ng makakasalubong na hangin. May ground clearance ito na 135mm at kayang sakyan ng hanggang sa 5'5" ang height.
Para sa kasalukuyan, ang estimated price nito ay 165,000 pesos.